ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Possible. Dragon to activate our well clock. Ito siya. Ngayong gabi sa Giorno. Higit kumulang 2 dosenang drum na materyales sa panggawa ng iligal na droga ang nakumpiska sa Acacia Avenue sa Ayala, Alabang. Mga sindikato ng droga nagpupugad sa mismong exclusive villages. Paanong napasok ng mga sindikato ang mahigpit na seguridad ng Ayala, Alabang? Investment at pyramid scams hanggang ngayon namemerwisyo sa publiko. Sa dami ng mga napapabalitang nabibiktima nito, di pa rin ba tayo natututo? Nagsisimbol siya ng tinatawag natin expansion. Kung Hei Fat Choi, ngayong Chinese New Year, ating busisiin ang sikreto ng Feng Shui. May basehan ba talaga ang sinasabing swerteng dala ng paniniwalang ito? Magandang gabi, ako po si Lucy Cruz Valdez at inyong pinapanood ang Giorno. Cave in here in Duwawag in We have all these stories, no staff reclining chairs. Nabalot ng pangamba ang mga residente ng Ayala, Alabang Village matapos madiskubre ang isang shabu factory sa kanilang mismong eksklusibong komunidad. Ano ang kwento sa likod ng shabu factory sa Ayala, Alabang? Higit kumulang 2 dosenang drum na materyales sa panggawa ng iligal na I will droga. repeat, our primary concern is security. Kahit sa panaginip, hindi makapaniwala ang mga taga-Ayala, Alabang Village na mapapasok ng sindikato ang kanilang pinakaiingatang komunidad. May 20 taon nang nakatira sa Ayala, Alabang Village si Jolly Padilla Chandumal. Nagulat at natakot siya nang mabalitaan ng tungkol sa shabu factory sa loob mismo ng village. We are all very, very much concerned, especially we are all family. I mean, we have children and our children are having children. We are really, really very concerned. Higit kumulang 2 dosenang drum na materyales sa panggawa ng iligal na droga. Madaling araw ng January 6, ni-raid ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang isang bahay sa Ayala, Alabang Village na pinagsususpetsahang shabu factory. 5 Hong Kong nationals ang nahuli kasama ang mga gamit sa paggawa ng shabu. Makaraan ang 1 linggo, 2 bahay pa sa eksklusibong village rin ang nadiskubre na ginagamit ng grupo. Bukod ito sa isa pang bahay sa Ayala, Alabang din na inuupahan ng grupo bilang kanilang pahingahan. Ito ay mga workers lang, chemist sa laboratory. It's a bigger organization or syndicate definitely. They are Chinese nationals and all of them came from Hong Kong. Yung isa rito, dati nang nagkaroon ng drug case in the US. Na bilanggo na yan doon, nakalabas, dito naman siya. Bayad ng tig-1 taon na upa ang 4 na bahay na inukupa ng sindikato. Nakalulula ang buwan ng renta. 260,000 para sa 504 Acacia Road, 200,000 para sa Batangas North, 140,000 para sa 536 Country Club Drive at 110,000 sa 119 Canlaon. Bukod sa malalim na bulsa, halatang mahaba rin daw ang galamay ng sindikatong namugad sa Ayala, Alabang. 3 lang may passport. But then even then, yung isang tao ay 3 ang passport eh. Yung 2, walang passport, walang file sa immigration na pumasok sa atin. See? So again, lalo kung pagdududahan yung pangalan na ibibigay niya. Base sa mga nakuhang gamit sa raid, kayang-kaya raw ng grupong gumawa ng 10 kilong shabu kada araw. Sabi ni PIDEA Director General Jose Gutierrez, nagkakahalaga ito ng hindi bababa sa 50 milyong piso. Paniwala ng PIDEA Chief, ang ipinagmamalaking mahigpit na seguridad ng Ayala, Alabang ang sinamantala ng sindikato. Ang drug syndicates kasi,
would always look dun sa kahinaan and then exploit nila to their own advantage. When they entered ang Ayala Alabang, that was about middle of last year, nakita nilang hindi basta-basta makapasok, di ba? And when you rent a place, ibig sabihin you have the same privileges, yung sticker mo, yung mga passes, so they're free. Whereas kami, naka-checkmate kami dyan sa ganyan. And then, yung issue ng privacy, alam nila yun Madali raw na ipasok ang mga gamit sa shabu factory at hindi ininspeksyon ng mga sikyo ang mga sasakyang nagpasok nito dahil may sariling stickers ang mga nahuling Hong Kong nationals. The equipment they had were very small. The biggest was the size of a regular washing machine. And you can put it in an SUV. Gulat na gulat si De Leon sa mga pangyayari. 2 beses isang araw daw siya kung dumaan sa ginawang Shabu Laboratory sa Acacia Road pero wala siyang napansin. Sa laki ng mga inupahang bahay, mahirap daw matiktikan kahit na mga kapitbahay na isang Shabu factory na pala ang bahay sa 504 Acacia. Trolling, it's far from the neighbors. And the two adjacent neighbors are also, it's a 1 hectare property also. So they're really far from each other. Big people, you see, but most of the time, of course, they're not home. So maybe they're thinking these people will not notice us. And maybe if they're home, their houses are closed because they're all aircon. They're all centralized air conditioning. You know, so hindi talaga sila mahahalata. Pinayuhan ng US Drug Enforcement Agency ang PIDEA na alisan ang kasangkapan at kalasin ng 3 bahay para ma-decontaminate. Kailangan daw tanggalin ang mga kumapit na kemikal sa bahay. Wala tayong service provider for decontamination. That is their suggestion and of course, depende rin yan sa may-ari. Siguro mas magaling sunugin nila. Halimbawa, you remove the ceilings, you remove the wallings, sunugin na lang. Kasi nandyan yung chemicals. Halos 1 taon daw minanmana ng PIDEA ang grupo bago na isagawa ang raid, sabi ni PIDEA Director General Jose Gutierrez. Palipat-lipat daw ang grupo kaya't mahirap sundan. Tumibay ang hinala ng PIDEA nang mapag-alaman itong tumaas ng husto ang konsumo ng tubig at kuryente ng 504 Acacia. Biglang lalakas ang gamit ng tubig. So that is why siguro kailangan nila swimming pool just to explain na baka lagi pinapalitan. Yung mga makina nila, matakaw ng gamit ng kuryente noon. So it is as if from dating 5,000 ka, magka-hike ka ng 25 to 30. I think something should be done about it. Sa forum na ipinatawag ng Ayala Alabang Village Association, tinanong si General Magsino ng isang residente kung masasabi nitong drug-free na ngayon ang kanilang komunidad. Tumangging magbigay ng garantiya ang general. This time we are not yet sure. But we could make this place a real, honest to goodness, and drug-free village. This we hasn't prayed. Naiintindihan ni De Leon ang pasubali ni Magsino. It was registered in the house in Canlaon. May humigit kumulang 4,300 bahay sa Ayala Alabang Village at halos 500 dito pinauupahan. Sabi ni De Leon, imposibleng inspeksyonin ang lahat ng bahay dito. Seldom have I heard anybody say, "Oh, do you think we have security problems about Ang hiling ng mga residente ay lalong maghigpit ang asosasyon sa mga pinauupahang bahay dahil ito raw ang ugat ng problema. I hope the homeowners who have their homes rented, they should be really very careful next time they get tenants. So, hindi lang yung pera, you know, it's for the security of everyone. Sabi ni De Leon, mabuti na rin ang nangyari. We have to be more, more vigilant and more aware of these things. And then this is also good for us in a way, so we can review our, policies. Sa parte naman ng PIDEA, ang matagumpay na raid sa Ayala Alabang ay indikasyon lang na maaaring may mga shabu factory din sa iba pang eksklusibong komunidad. Definitely. There is a possibility that in some other villages of this kind,
Kaya sabi ko, through cooperation, kayo talaga ang magdedetermine to and make your community a drug-free one. Hindi pa tapos ang investigasyon sa Ayala Alabang raid. Marami pang katanungan ang inihahanap ng sagot ng PIDEA. Mula sa kung paanong nakapasok ang mga nahuling miyembro ng sindikato hanggang sa paanong nakalusot ang mga kemikal na gamit sa paggawa ng shabu. At higit sa lahat, sino ang protektor ng mapangahas na sindikato sa Ayala Alabang? O yung savings naman is so hard to come by. Don't go away, magbabalik ang Journo dito sa TV5.